From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Isaiah chapter 40, 25 to 31. To whom then will ye liken me, or shall I be equal, saith the Holy One? Lift up your eyes on high, and behold who hath created these things, and bringeth out their host by number. He calleth them all by names, by the greatness of His might, for that He is strong in power, no one faileth. Why sayest thou, O Jacob, that and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God? Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of His understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might He increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Hallelujah! Ulitin ko yun, mga kapatid. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita, palakpakan natin siyang muli. Hallelujah! 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 Makakaupo na tayong lahat. Papasalamat ba kayo sa mga sandaling ito na nasa bahay kayo ng ating Panginoon? At nadadama ba ninyo ang kagalakan ng ating Panginoon? Mabati ba ninyo ang kalipay sa buhay ng Diyos? Lingunin mo nga yung katabi mo, huwag mo nang kamayan.
ngitian mo na lang at sabihin mong masaya ako. Yung lahat ng lumingon at ngumiti, may bonus na naman kayo. 2 milagro na yan. Hallelujah! Now, in order to realize the significance and gain benefit of these verses, it is necessary that we have to read the context from verse 25 to verse 30, so we may understand what verse 31 means. This is my key verse that I would like to give to you. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. From verses 25 to verses 30, those are what we call the context of this verse. These verses that I have just read touches the very core, the very heart of Christian experience. If we are honest before God and with ourselves, we must admit, together with everybody, that there is so much failure in the world today. And this can be proven, especially among those that serve the Lord. Napakadami ng kahinaan na nakikita natin sa ating kapaligiran. Ang mga salita ng Diyos ay nagsasabi nito at sinasabi dito ang tinatawag na panlalata o panghihina. Di baga mga kapatid, katotohanan na may panlalata, panghihina, sinabi ng verse 29 na parang wala tayong kalakasan. Sinabi niya dito, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Yung nanlalata, nanghihina, nakikita natin suggested sa verse 29. Yung mga nanlalata at nanghihina, nahuhulog mga kapatid sa verse 30. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Sinabi dito sa verse 29 yan at sa verse 30. Tingnan ninyo mga kapatid kung ano ang sinabi. Siya ay nagbibigay lakas sa mahina. Talagang kahit ang banal na kasulatan ay ina-admit na may kahinaan at ang walang kapangyarihan. Dito makikita ninyo, yung wala kang kapangyarihan, wala kang kalakasan. Sinabi dito, pati ng mga kabinataan ay manlalata, may panlalata sa buhay ng tao, at napapagod, may kapaguran, at ang binata ay lubos na mga bubuwal. Makita ninyo itong mga adjectives na ito. Itong panlalata, panghihina, walang kapangyarihan, napapagod, nabubuwal. Ang mga salitang yan ay naririto sa mga banal na kasulatan na ating nabasa. At ito ay sinabi ng banal na kasulatan sapagkat hindi ipinagkakaila ng banal na kasulatan na ito ay nakikita natin sa ating kapaligiran. This is God's description of the failure which so often characterizes the lives of the people today. Not only the people of today, but even Christians, His children. This is a true picture of what the devil wants us to see every day. Ito ang pagsasalarawan ng demonyo na gusto niyang makita natin bawat araw. Kaya hindi rin ipinagkakaila ng banal na kasulatan na yan ay presente sa ating buhay. Kahit wala pa yung banal na kasulatan, tayo sa ating observation. Di ba nakikita natin yan? Sa ating pagtitingin-tingin sa ating kapaligiran. Now, observation convinces us that what the Word of God that we have just read says is true. We know that it is true, that we fail because our eyes
tell us so. There is so much weakness, not only in the church, but amongst God's people today. Indeed, the prevailing condition would seem to be one of failure. We do not like to admit this, but we have to because the circumstances, our observation tells us that it is so. Ang ating pag-oobserve o ang ating pagtatanaw-tanaw sa kapalibutan, observation natin yan, sinasabing ito ay katotohanan. Lumakad ka sa mga palibot mo. Lumakad ka at tingnan mo ang kapaligiran mo. Makikita mo napakarami ng failure. Sumakay ka sa sasakyan mo, hindi ka makakalayo ng ilang kilometro, babagsak ka sa mga lubak-lubak. That's failure. Lalakad ka, siguradong makakakita ka ng squatter sa area. Yan, mga kapatid, ay pagpapakilala ng kahinaan at yan ay pagpapakilala ng walang katagumpayan. Hindi lamang yung palibot natin ang nagsasabi. Ngunit, pagka ito nararanasan natin, para bang ang karanasang ito na lamang ang siyang tanging karanasan sa sanlibutan. At sinasabi nating, Panginoon, wala na bang ibang karanasan kaysa karanasan ng panghihina, panlalata, pagkabuwal, panlulupaypay, pagkatisod, kahinaan? Ito na bang lahat ang ibig sabihin ng buhay? Mga kapatid, meron pang iba. Ngunit napakahina ng tao para abutin ang daan at karanasang bago. Hallelujah. Hindi pa niya alam ang daan ng katagumpayan. Hindi pa niya alam ang daan ng kapangyarihan. Masyado siyang mabagal at mahinang lumakad papunta sa daan ng tagumpay at sa daan ng kapangyarihan. Kaya't merong failure na tinatawag. Anong failure sa Tagalog? Kabiguan. Yan, that's the right word. Ang palaging nararanasan natin o kabiguan. Palaging kabiguan, palaging failure ang ating nararanasan. Tila ba sinasabi ng ating puso, wala na bang ibang karanasan kundi ang kabiguan? Mga kapatid, mayroong isang bagong daan. Mayroong isang daan. Ang Panginoon na kung lalakaran mo, ay magkakaroon ka ng katagumpayan. Hallelujah! Hallelujah! Tulad ng sinabi niya, dito sa Proverbs chapter 14 verse 10, ganitong sinabi ng banal na kasulatan, nalalaman ng puso ang kaniyang sariling kapaitan, at ang taga-ibang lupa ay hindi nakikialam ng kaniyang kagalakan. Maganda yan sapagkat ang mga salitang yan ay magtuturo sa atin ng daan papunta sa katagumpayan. Bakit, mga kapatid, may mga kabiguan? Bakit tayo ay nanlalata at nanghihina? Why do we faint and fall? Bakit may panghihina, may panlalata at may pagkabuwal? Marahil nagtatanong kayo, mayroong pangunahin at pangalawang dahilan kung bakit merong panglalata at panghihina at kabiguan sa buhay ng tao. Makinig kayo. Ang unang-una, sapagkat sila ay walang kaalaman. Anong ignorance sa Tagalog? Kamangmangan. Ang unang dahilan dahil sa kamangmangan ng tao. The ignorance of man. Why? Why ignorance?
Sinabi ng Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Everybody says that with me. My people are destroyed for lack of knowledge. Yung tinanong sa Isaiah chapter 40 verse 28 kanina, hast thou not known? Hindi mo ba alam? Hast thou not heard? Hindi mo ba narinig? Hindi pa alam? Hindi pa narinig ng tao? Tingnan niyo, that's ignorance. Kamangmangan, kaburong, tanang burong mo yung amen. Ang kawalay kaalam, ang kamangmangan, that will be one cause of failure. That will be one cause of weariness. That will be one cause of fainting. And that will be one cause of your fall. Ignorance, kamangmangan sa harap ng Diyos. Ano ang hindi alam ng tao? Know ye not? Hindi mo ba alam? Hast thou not known? Hast thou not heard? Ano ang dapat mong malaman? Dapat mong malaman, mga kapatid, ang iyong pinagkukunan na dapat mong lapitan. You must have to know your resources. The resources that are at your disposal. Pagkukunan mo na nasa harap mo lang, pero hindi mo alam. Pagkukunan mo na nasa harap mo lang, ngunit hindi mo alam. Tingnan ninyo ang verses 28 to 29. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba narinig? Sino yon, mga kapatid? Sino yon? Verse 28 tells us about the resources at our disposal. The unlimited resources that we can go into and get whatever we need for life. Amen. Amen. Who is that? The Bible says in verse 28, ito ang mga resources nyo. Ito ang pagkukunan nyo. At hindi alam ng marami. Number 1, the everlasting God. Ang Diyos na walang katapusan. Verse 28, the everlasting God. Sinong resources ng tao? The everlasting God. Hindi mo ba alam yon? Marami hindi nila alam yon. Ang kanilang resources limitado sabagat nakatanaw lang sila sa mga bagay ng sanlibutan ito at hindi nila nakikita ang Diyos na walang katapusan. The everlasting God, the Lord. Amen. The creator of the ends of the earth. Yan ang mga resources ng tao. The everlasting God, the Lord, the creator is offering to give us power and strength. Ang ating kalakasan, ang ating kapangyarihan ay doon manggagaling. Now, there is the everlasting God. There is the Lord. There is the creator that is offering to give us power and strength. Against the sad background of our failure is the promise of the everlasting God, the creator of the universe, a promise that offers to turn our failure into glorious triumph. This God, this mighty Lord, is placing all His unlimited resources of strength at our disposal. Itong lahat na sinabi ng Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, hindi napapagod na Diyos, Diyos na hindi nanghihina, Diyos na hindi nanlalata, Diyos na makapangyarihan, Diyos ng kalakasan. Sinabi niya, eto ako! Hallelujah. Pagka kayo'y nauuhaw, alam niyo kung saan kayo pupunta? May gripo sa labas. Alam ninyo, ang gripong yan
ang resources ninyo para kayo mapawi ang pagkauhaw ninyo. Di ba mga kapatid? Ngunit kung kayo ay haharap doon sa gripong yun na alam ninyong nakakoneksyon sa napakalaking tangke ng tubig, reservoir, pagkatapos, anong gagawin mo? Tatayo ka lang doon at sasabihin mong, salamat, nasa harap na ako ng gripo na nakakoneksyon sa isang tangke ng malaking tangke ng tubig. Mapapawi na ba ang uhaw mo pagka ikay tumayo na sa harap ng gripo? Anong gagawin mo? You must have to tap the resources that would flow to that faucet from that great reservoir. You must have to tap the resources. Kailangan mga kapatid, mabuksan mo ang gripong yon upang ang resource mo na napakalaking tangke ng tubig aawas at doon ay dadaloy upang yan ay mapa sa iyo. Maraming tao ngayon nakatayo sa harap ng makapangyarihang Diyos, may-ari ng lahat, gumawa ng langit at ng lupa. Siya ang malaking gripo na dadaloy sa buhay mo upang siya ang papawi sa lahat ng iyong pagkauhaw. Siya ang papawi sa lahat ng iyong pagkauhaw at siya ang magpapabusog sa iyong pagkagutom. Ngunit, umaalis pa rin ang napakaraming uhaw, gutom, walang kapangyarihan, nanlalata sapagkat hindi po nila nabuksan ang gripo ng kanilang pagpapala. Sabi ng verse 29, He giveth power to the faint. Hindi siya uminto sa 28. Hindi siya uminto dito at sinabing, Hast thou not known, hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, neither is no searching of his understanding. Hindi siya uminto doon. Hindi siya uminto sa pagsasabing kung sino siya. Hindi mo ba alam, hindi mo ba narinig na ang Diyos na makapangyarihan from everlasting, ang Diyos na gumawa ng lahat ng lupa ay hindi napapagod, hindi siya nanlalata at hindi mo maatatarok ang kanyang kaalaman? Hindi siya huminto doon, hindi niya sinabi yung kapangyarihan niya. Pagkatapos huminto siya, tingnan niyo ang verse 29. Sinabi niya, ibibigay niya sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Nagbibigay siya ng kapangyarihan sa mga mahihina. Pumapawi siya ng pagkauhaw. Everybody says, He giveth power to the faint. Hindi alam ng marami yan. Na siya ang nagbibigay kapangyarihan sa mga walang kapangyarihan. He giveth power to the faint. Hallelujah. He giveth power to the faint. Everybody says that with me again. He giveth power to the faint. Verse 29. Repeat that with me. He giveth. He giveth. Nagbibigay siya. Nagbibigay siya. Hallelujah! Nagbibigay siya! Nagbibigay ba talaga siya? Yan lang. Isang verse na yan. He giveth power. He giveth healing. He giveth salvation. He giveth answers to prayers. He giveth solution to problems. The Lord, He giveth. Nagbibigay siya. Now, in response, when He giveth, what are you going to do? Tatanggapin. Hallelujah! In response to His giving, we must receive. Tanggapin!
kayong pakimikimis pagpapala. Nagbibigay siya. Anong gawin mo? Tanggapin mo. Salamat, Panginoon! Woo! Hallelujah! How does this giving and receiving take place? Kailan nangyayari ang pagbibigay at ang pagtatanggap? How can this mighty enabling become mine? Paano itong pagbibigay niya mapapasa akin at magkakaroon ako ng kapangyarihan? Sabi niya siya nagbibigay ng kapangyarihan. Paano ito mapapasa akin? What is God's method of transferring His power to me? Ano ang paraan ng Diyos upang ang kanyang kapangyarihan ay mailipat sa akin? Mahina ako. Wala akong kapangyarihan. Sabi niya, nagbibigay siya. Tatanggapin ko. Paano ko matatanggap? At paanong mapasa akin ang kapangyarihan ito? Ang sagot ay nasa verse 31 ng Isaiah 40 na binasa ko sa inyo. Sinabi, but they that wait upon the Lord. Hallelujah. But they that wait upon the Lord. Everybody says, but they that wait upon the Lord. Waiting upon the Lord. Paghihintay sa Panginoon. Siyang naghihintay sa Panginoon. Ang nagahulat sa Ginoo. Ang nagahulat sa Ginoo. Paghihintay. Hallelujah! Pero may problema pa dyan eh. Ang problema dyan, tinatanong ng isip nyo, paanong maghintay sa Panginoon, Pastor? Hindi ko naman alam kung saan siya dumarating at pumupunta. Paano ko siya hihintayin? Hindi siya tulad ng kaibigan ko na pagka kami ay nag-usap sa telephone at sinabing, doon tayo sa tren, sa Tutuban, maghintay ako doon. At alam kong darating siya sapagkat tao siya, nakikita ko siya. Pero sa Panginoon, paano ako maghihintay sa Panginoon? Ang ibig bang sabihin, Pastor, ako'y palaging mananalangin? Ang ibig bang sabihin, Pastor, palagi akong mananambahan, magwo-worship sa Kanya? Ang ibig bang sabihin, Pastor, palagi akong mag-a-attend ng mga serbisyong tulad nito? Ang ibig bang sabihin, Pastor, palagi akong babasa ng banal na kasulatan? Oo, marahil. Pero yan, not primarily. Hindi yan ang gagawin mo. Dapat mong gawin yan. Pero hindi yan ang pinaka-primary reason ng paghihintay sa Kanya. Kasi kung babasahin ninyo ang Isaiah chapter 41 verse 1, sinabi, keep silence before me, O islands, and let the people renew their strength. Let them come near. Let them speak. Let us come near together to judgment. Everybody says, keep silence before me, O islands. Let the people renew their strength. Silence, waiting, is gaining strength. Hallelujah! 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 Tingnan naman ninyong sinasabi, mga kapatid, ng Psalms chapter 62 verse 1. Mga awit 62 verse 1. Ganito naman ang sinasabi. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Sabihin natin lahat yon. Sa Diyos lamang naghihintay
Nang tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinabi dito, paghihintay. Pagkatapos sinabi dito, tumahimik ka. Lahat tayo magsabing, paghihintay, pagtahimik, paghulat, paghilom. Manang mga sabaan, di nakadawat. Mga sabaan nga galaw-gaw, di nakadawat panlayas. Amen? Dili ka nang sigawas ba? Pero dito, kailangan masaya tayo. Paghintay! Pagtahimik. Ulitin natin muli yun. Paghihintay. Pagtahimik. Now, in Psalm 62:1, the word waited literally means be silent. Be silent. Sinabi ng Proverbs 8:34. Ito naman ang sinabi ng 34, Proverbs chapter 8. Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nangagbabantay araw-araw ng aking mga pintuang bayan. Pakinig kayo. Na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Ang pagtahimik, ang paghihintay ay kalakasan. Kapangyarihan. Hallelujah. Now, waiting upon God means to be cast upon Him in utter dependence. It means you are ready to hear His voice because you are just silent and you are just waiting. Whatever you command, Lord, I have stopped the traffic of my life. I am here. My time is devoted to hear your voice and to follow what you say. Ready to hear His voice and do His bidding, having our whole expectation from Him. Ang lahat ng ating expectation, siya lang. Wala kang ibang hinihintay, kundi siya. Huminto ang traffic ng buhay mo. Huminto ang lahat ng ginagawa mo. Naghihintay ka lang at ikaw ay tahimik sa iyong paghihintay. Ikaw lamang, O Diyos, ang aking hihintayin sa aking buhay. Silence, waiting. This implies confidence and trust in the Lord. And absolutely no confidence in self or in human help. Before you could ever gain the strength of God, you must have to experience a breaking point in your life. The Lord is breaking us every day of our lives. Because if you are not broken, the Lord cannot use you. He must have to break into your pride. He must have to break into your self-dependence. He must have to break in your depending on your own human power and strength. And when you are broken, when you don't trust in yourself, when you don't trust in your ancestry, when you don't trust in your race, when you don't trust of who you are, when you don't trust in your wisdom and knowledge, and you are broken, and then you just feel that you cannot do it without Him, that is when the strength of the Lord shall come into you. Hallelujah. Pagka nadama mo na wala ka ng kapangyarihan sa sarili mo, isinuko mo ng sarili mo, at parang ikaw ay nagsasabi ng, hindi ko na kaya, ang Panginoon lang ang makakakaya nito. Hindi na ako nagdedepende sa sarili ko, maghihintay na lang ako sa Panginoon. I will dispose of myself and I will just be utterly dependent on the Lord. I have no absolute confidence in myself now. I don't need human help. I don't need anybody. I just need the Lord.
Hallelujah. That is when the Lord shall come in and give you the strength. Paul has to be broken, perhaps in the body, because he said, I have a thorn in my flesh, that I have besought the Lord to take it 3 times. But the Lord said, Paul, my grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness. Weakness here does not imply weakness to commit sin, but weakness to trust in your own power. Weakness to trust in your own mind, and weakness to trust in your own ability. You are disposed to God. Ang iyong pananalig sa Kanya na lang. Wala ka ng pananalig sa sarili mong magagawa. Ngunit ikaw ay nananalig sa Diyos lamang. Pagka ganito ang iyong paghihintay, ano ang resulta ng iyong paghihintay? 4 ang magiging resulta na sinabi ng verse 31, Isaiah chapter 40. At in-emphasize dito, sinasabi, we shall have God's strength in place of our weakness. Kung minsan ang tao, akala niya yung kanyang kalakasang makatao, yun ang kanyang gagamitin para sa Panginoon. Bakit ayaw ng Panginoon yan? Kasi kung kalakasan, abilidad mo, ang ginagamit mo, pagkatapos ibibigay mo sa Panginoon yan at hindi kanya na-break sa kanyang sariling kalooban, pagka ikaw ay nanagumpay sa bagay na gagawin mo, siguradong ang credit at siguradong ang kalwalatian pupunta sa iyo. Sapagkat ginawa ko yan, kung sa utak ko nang galing yan. Hindi pupunta sa Panginoon, kaya walang kalakasan, katagalan sa paggamit mo sa sarili mo, mapapagod ka! Sabihin mo, Pastor, pagod na po ako. Because your wisdom is limited. Your strength is limited. You can only use that up to a certain point. But when you reach your boiling point, that's the end of you. That's why there are many people that say to God, Lord, I've been successful before. They are what we call the has-beens. Why are they has-beens? Because their power is limited. Di ba nakita ninyo, maraming mayaman noon? Ngayon, hindi na. Sinabi niya, noon ang yaman ko, praise God. Ngayon, hindi na. Bakit? Hanggang doon lang ang kanyang kakayahan. Noon ako, ganito ako. Ngayon, ano ka? Lampa ka na. Bakit? Hangganan ng kakayahan. Pero, pagka ikaw, ibinigay mo lahat sa Diyos at naghintay ka at hindi ka nanalig sa iyong sariling kakayahan, bibigyan ka ng kakayahan ng Diyos na nagmumula sa Kanya. We shall have God's strength in place of our weakness. Now verse 31 says, they that wait upon the Lord shall renew. The word renew may be literally translated change or exchange. Everybody says renew means to change or to exchange. Amen. Ang ibig sabihin pala niyan, mga kapatid, ay yung pagbabago, no? Ang ibig talaga palang sabihin ng bagay na yan, naghintay sa Panginoon, mga bagong lakas, ang ibig palang sabihin niyan, ipapalit mo yung maliit mong kalakasan sa kalakasan noong Diyos na makapangyarihan. Kaya ang kalakasan niya ang pupunta sa iyo. Have you realized this? Have you realized that your greatest weakness is your own strength? Alam ba ninyo na ang pinakamalaki ninyong kahinaan ay ang kalakasan nyo? Amen? Your greatest weakness is your own strength. That's your greatest weakness. And when you deal with God, you cannot use that. Because to God, your strength
is your weakness. Now, when you come to Him, and if you will go before the Lord in utter weakness, He will exchange your weakness for His strength. What kind of strength is this? Physical ba na kalakasan? Marahil. Bibigay niyo siya yan. Pagagalingin ka niya. Huwag ka na manalig sa kalakasan mo. Bigay mo sa Panginoon. Surrender mo sa Panginoon. Surrender mo ang karamdaman mo. Surrender ba niyo yung karamdaman niyo? Sino magsusurrender ng kanyang karamdaman? Hindi lang karamdaman mo. Lahat, surrender mo na. Suko mo sa Panginoon. Binabago niya ang kalakasan natin sa physical. Hallelujah. Binabago rin niya ang ating kagalakan. Tumatawa tayo kanina, hanggang ngayon tumatawa pa rin tayo. Hindi tayo napapagod sa pagsamba sa Kanya. Ang iba, mga kapatid, 2 oras na pagsamba, pagod na sila. Ang iba, 1 oras na pagsamba, pagod na sila. Pero ang mga anak ng Diyos na naghihintay sa Kanya lang tahimik at sila ay nakikinig sa Kanyang boses upang ito'y sundin. Wala silang pagbabago sa kanilang kalakasan. Palagi silang malakas, araw-araw, oras-oras, minuto ng kanilang buhay. Malalakas sila! Hallelujah! Amen. Anong kailangan mo? Mental strength? Nanghihina ba ang pag-iisip mo? Manalig ka sa Kanya at ibibigay niya sa iyo ang kalakasan ng Kanyang pag-iisip. Natatalo ba ang pag-iisip mo na dahil sa problema? Give it to the Lord and He will give you mental strength. He is the fountain of all wisdom. Nauubos na ba ang plano mo kung paano makaalpas sa mga problema mo? Pastor, ubos na po. Kahit saan ako tumakbo, wala na. Lumapit ka sa Panginoon. He will give you wisdom. He will give you knowledge. And He will give you strength. Kayong nasa harap na inyong TV, nanghihina kayo, bago matapos ang service na ito, malalakas na kayo lahat. Umiiyak ka at nanghihina ka na. Parang bumibigay ka na. Huwag kang mag-alala, anak ng Diyos. Sapagkat bibigyan ka ng kalakasan ng Diyos sa iyong physical. Bibigyan ka ng kalakasan sa iyong mental. He will quicken your mind because you are waiting upon Him. Moral strength. Ala tayo magsabing moral strength. Yes, most certainly He gives this and how we need it, living as we do in a world full of tempting voices and sights. Kailangan natin sa kalagitnaan ng sanlibutang makasalanan ang tinatawag na moral strength, kalakasang moral. Ito lang loto, kung wala kang kalakasan, talagang makakataya ka nang dahil sa kahirapan ng buhay. Lalo na may magte-testify, nanalo ako ng 140 million. Sabi ng mga duka, yung moralidad nila nawawala na. Magsusugal na ako, anak ako ng Diyos. Lalo na yung high priest ng loto, sinabi, theologian ako, hindi kasalanang tumaya sa loto. Magsugal na kayo. Marami ang nabubuyo at natitempt. Kailangan mo ba ng kalakasang moral? Kailangan mo. Sinong magbibigay sa iyo? Ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Bakit daw hindi ko tinitira yung mga illegal na sugal? Bakit daw loto lang ang tinitira ko? Bakit titirahin mo pa yung illegal? Hinahabol na nga ng gobyerno yan. Wala na tayong problema dyan. Yung problema natin yung loto dahil ginawang legal. Kaya hayag na hayag, kahit bata, pwedeng tumaya. Amen. Hindi ko natitirahin ng wedding dahil hinahabol na nga yan eh. Baka nakakita kayo ng wedding Lord, sabihin nyo sa akin. O kaya sabihin nyo to the nearest headquarters of government entity. Hahabulin nila yan. Yung mga matutuwid dyan. We need this. In the midst of a world that is full of tempting voices and sights.
And then the devil is offering everything to you so that you set aside your morality. Mga kapatid, hindi ko minamasama yung intensyon ng isang tao na ang kanyang kapwa-tao ay mapaunlad sa kanyang buhay. Ako ang unang nananalangin na lahat ng Pilipino maging milyonaryo. Pinapanalangin ko unang-unang lahat ng members ng Jesus Christ maging milyonaryo. Lahat ng Pilipino, for that instance, gusto ko maging milyonaryo. Ako ang number one nananalangin sa bansang ito na ito'y umunlad. Na kayong lahat ay magkaroon ng pagpapalang pinansyal na makaahon tayo sa ating kahirapan sa Pilipinas. But, not at the expense of our soul. Pero sa kaunlaran natin, huwag nating ibayad ang ating kaluluwa. Hallelujah! Kaluluwa ko, bahala ka na. Katawan ko ang aking aasikasuhin. Temporal na bagay lang yan. Kailangan nga natin yan, pero huwag ninyong unahin para ibayad ang inyong kaluluwa, para lang umunlad kayo. Ang iba, mga kapatid, they have sold their daughters to prostitution so that they could earn these material things of this world. Biro ninyo, anak mong dalaga ay pagbibili mo sa prostitution, sa mga pedophiles, pagkatapos uuwi napakaraming pera at the expense of the soul of that little child. You parents are doubly guilty when you do that to your children. Mananagot kayo, hindi lang sa batas dito, kundi pati na sa batas ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang loto or gambling for that reason is against our moral fiber. It's against our spiritual fiber. But it promises us millions in winning. And you know, lotto, the chances of winning in a lotto game is so far and remote, there is a chance that you will be struck by lightning twice where you are than win once in a lotto game. Alam ninyo, mga kapatid, mas marami pang tsansang tamaan kayo ng kidlat 2 beses sa tinatayuan nyo kaysa manalo minsan sa loto. Amen. Amen. Kaya very tempting, not at the expense of our soul. Sabi ng Proverbs, the fool's prosperity hath destroyed them. Now we are being prospered by God. BSGL, members, ministers. But there is a purpose for that. The purpose is for you to be used of God. The purpose is for you to glorify God. The purpose is for you to become instruments in propagating the gospel of the Lord Jesus Christ in the last days. The purpose is for you to help finance the work of God. That's not for yourself, it's for His glory. Hallelujah. I believe that the Lord will prosper the Philippines, but not by means of lotto. Lalo tayong babaon dyan. Parang napakaganda ng prospect na maging yayaman ka sa pamamagitan ng loto. Pero mga kapatid ko, pakinggan nyo to. Pagka yan ang nagpayaman sa atin, pagsakta ang lahat. Tingnan ninyo ang mga mauunlad na bansa. Tingnan ninyo ang Europa. Tingnan ninyo ang Estados Unidos ng Amerika. At ang mga bansa dyan sa West. Tingnan ninyo. Umunlad nga sila, pero tingnan naman ninyo ang kanilang spiritual na pamumuhay. Patay lahat ang kanilang spiritual na pamumuhay. Laki-laki ng mga katedral. Ang tao, 4 sa araw ng linggo. At pagka nangaral ka doon, mga kapatid, nasaktan ng konti, tatayo, aalis at hindi na babalik.
Ako'y nagpapasalamat. Kahit dukha muna tayo ngayon, inunan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Pagka ang bansang Pilipinas ay pinayaman ng Panginoon, ako'y nananalangin na yumaman na muna tayo sa mga bagay ng spiritual na siyang tunay na kayamanan sa harap ng ating Panginoon. Yan ang ating magiging kalakasan. Spiritual strength is the primary strength that we need to live in this world of sin and iniquity. Hallelujah! Hallelujah! Huwag nating ipagbili ang ating kaluluwa para maging milyonaryo lang. Ako ba'y against sa pagiging milyonaryo? Sinabi ko na sa inyo, ako ang unang nananalang. At maraming BSGL dito, sa pagliling ko na ito, magiging milyonaryo sila. Maraming members, magiging BSGL, magiging milyonaryo rin sila. Pero sa kanilang pagiging milyonaryo, hindi nila pinagbili ang kanilang kaluluwa. Ang Panginoon pa rin ang focus ng kanilang pananampalataya. Ang Panginoon pa rin ang kanilang sasambahin. Malakas pa rin sila sa kanilang pananampalataya sapagkat hindi nila pinagbili ang kanilang kaluluwa. I will not sell my soul for the sake of my physical body. I will not sell my soul for the sake of material things in this world. I am not like Esau who sold his birthright for just a little morsel of food. My birthright is my spiritual morality before God. My birthright is my spiritual fiber that I believe in the Word of God, and I will sell that for anything in this world, not even the millions of lotto. Kailangan natin ang kalakasan yan. Spiritual na kalakasan. Hallelujah. Hallelujah. Kahit gaano tayo kayaman, kamilyonaryo, kailangang mapagpakumbaba pa rin tayo sa harap ng Diyos. Masunurin pa rin tayo. Sapagkat ang sasabihin natin pagka ikaw ay may spiritual na kalakasan, pinayaman lamang ako ng Diyos sa isang dahilan upang ako'y maging pagpapala sa kanyang gawain at ako ay pagagamit sa lahat ng bagay at ako ay mananatiling masunuring anak ng Diyos. Pagpalain yung tumayo. Oy, hindi ngayon, kanina. Yung bang nangangaral ako, tapos tumayo at sinabing, praise the Lord. Palayan kayo, bonus yan. Kalakasan yan. Hallelujah! Hallelujah. And then, the Bible says in Isaiah chapter 40 verse 31, we shall enjoy life above the average. Ha? Magagalak tayo sa isang buhay na above sa average. Bakit? Anong sinabi niya? Sabi niya, we shall mount up with wings as eagles. Mounting up with wings as eagles. Tayo ay lilipad na parang agila. Papailan lang. Papailan lang. Woo! Far above the earth's sordid level, where the things of the earth shall grow strangely dim of His glory and grace. The eagle is the only bird which goes so high that it is lost to sight. And that is where you and I belong. We are going to mount up with wings as eagles and soar so high and be lost to the sordid level of this earth and be lost to the sight of men. We will dwell in the most high together with the everlasting God who is the King of kings and the Lord of lords. We will sit with Him in heavenly places. Mamumuhay tayo above the level of this world. Hallelujah! 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 We belong to heaven now. Tagalangit na tayo. Kaharian ng Panginoon ito.
lahat kayong nasa butil na pananampalatayang under sa pangalan ni Jesus Christ, ang Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, kayo ay nasasakop sa extension ng kanyang kaharian. At bilang sakop sa extension ng kanyang kaharian, ang kanyang kalooban sa langit na nangyayari, siya ring mangyayari sa inyo. Hindi sila naaabot ng problema doon, hindi sila naaabot ng panlalata doon, hindi sila naaabot doon ng panlulupaypay, hindi sila naaabot ng paghihina. Ganon din ang gagawin ng Panginoon sa inyo. Hindi kayo aabutin ng kabiguan, hindi kayo aabutin ng paghihina. Kayo ay lalakas tulad ng agila. Hallelujah. Hallelujah. Inaabot ba ang mga kapatid nating nasa pamilya ng langit, kaharian ng langit ng panghihina? Inaabot ba sila ng kabiguan? Inaabot ba sila ng panglalata? Ng pagkabuwal? Hindi sila inaabot. Tayo ngayon, na ginawang extension ng kanyang kaharian, sinabi niya, Thy will be done on earth. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kayong lahat na mga member ng kingdom ng Panginoon, isang araw makikita ninyo, hindi na kayo aabutin ng mga kahirapan. Hindi kayo aabutin ng karukaan. Hindi kayo aabutin ng sumpa. Hindi kayo aabutin ng anumang panlulumo. Hindi kayo aabutin ng anumang kabiguan. Kayo ay mananatiling malakas, lumilipad, pumapailang lang tulad ng mga agila na hindi napapagod sa kanilang paglipad araw at gabi. Hallelujah. Hallelujah. We belong to the kingdom of heaven here on earth now. Here we are, raised up together in Christ. Yet many Christians are earthbound, hopping on the ground like a bird with broken wings instead of flying in heavenly sights and heavenly places. Napakarami ng mga anak ng Diyos ngayon na parang mga ibon na ang bagwis ay nasira. Naglulukso, naglulundag-lundagan na lang dito sa lupa at nanghihina at nanlalata. Mga kaibigan, ang anak ng Diyos ay tulad ng agila. You are made to fly, not hop from one place to the other. Hindi kayo ginawa upang palundag-lundag. Isang kahirapan, lulundag sa isang kahirapan. Isang problema, lulundag na naman sa isang problema. Isang panghihina, lulundag sa mas lalong malakas na panghihina. You are a bird. You are an eagle. The Lord made you like that. You are not born to hop from one failure to the other. You are made to fly like an eagle in success, in victory, in strength, in power. Hallelujah! We shall walk and not faint. Notice it does not say we shall run and not faint, but shall walk and not faint. Sometimes it is much easier to run than to walk. Minsan, mas mabuti pang tumakbo kaysa lumakad. Sabagat ang pinaka mahirap lakaran o lugar na lakaran ay yung pamumuhay natin sa bawat araw. Bawat araw, punta sa trabaho, balik sa bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Laba, kain, tulog, laba, kain, trabaho, bahay. Ito na lang ba ang buhay? Daily routine, daily grind, nakakapagod. Pero ang anak ng Diyos, pinagkalooban ng kalakasan, hindi mapapagod. Araw-araw, hindi siya mapapagod. Huwag kayong mag-alala kung ano man ang pinapapasan sa inyo. Kung ano man ang krus na pasanin ninyo para sa magandang balita, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mapapagod. Nakikita ba ninyo mga kapatid, tayo ang pumapasan halos sa lahat ng gawain ng Diyos. Babae at lalaki sa atin, young people lahat, ngunit hindi tayo napapagod. Tumatakbo tayo, lumalakad tayo, hindi napapagod. We shall live victoriously in the hardest place of all. That is our daily routine of life.
the trivial round and common task is very, very hard to face. Many people have given up hope. Binaril ang sarili, nagpakamatay, nagbikti. Ilan na bang foreigner ang nakita kong nagbikti? Binaril ang sarili. Bago binaril yung dalawang anak niya, pagod na ako. Ano man problema dumating sa iyo, anong sasabihin mo? Sa problema, hindi ka makakapagod sa akin. Ikaw ang pagkain ko, ikaw ang kalakasan ko. Halika kayo dito, kakainin ko kayo lahat. Hallelujah! Hallelujah! Pagka tayo mga kapatid ay tila napapagod, ang atin lang gawin, pumasok sa ating mga kwarto, pagkatapos tumahimik. Maghintay. Fasting. 3 or 4 days, or 5 days, or 1 week the most. After that, the strength will come back. Takbo na naman. Hallelujah. Hintayin mo ang Panginoon. Hintayin mo siya. Wait upon the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hallelujah, hallelujah. 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 Pag ikaw ay lumapit sa Diyos ngayon, sabihin mo, I am a failure. I have no strength. I have no more power. Sasabihin ng Diyos, huwag kang mag-alala. Ako ang gripo ng iyong pagpapala. Paano mong bubuksan? Maghintay ka. Pray. Wait. Be silent. Wait. Dispose yourself to God. Kayong bahala sa akin, wala akong magagawa sa sarili ko. Anong ipagagawa nyo, gagawin ko. Ano man yun, Panginoon, kahit ano. Hindi na po ako nananalig sa sarili ko. Kayo na lahat sa buhay ko. Surrender na po ako, Panginoon, sa inyo na lahat ito. Binubuksan mo na ang gripo ng iyong pagpapala. Pag tumulo yan, bumuka ng mata mo. Tanggapin mo na. Aha! Iinom na ako. Praise God. Ngayon, gagawa na ako sa iyong kalooban. Tatakbo ako, Panginoon, ang lahat po ng mangyayari sa buhay ko, kayo ang makakatanggap sa kaluwalhatian. I am already broken. My life, my pride, my everything is already dead. Now you have given me life, whatever accomplishment, whatever success, and whatever victory and strength you give to me. And this will the people see. I will not grab the credit for it because it is your strength. Sa iyo yan, nakakaluwalhati ka na, lalong dadagdagan ang iyong kapangyarihan sapagkat naluluwalhati na siya sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. I am a failure. I have no strength. I have no more life. And then you say, but you are my life. You are my strength. You are my victory. You are my salvation. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength. Whom shall I fear? Wala ka ng takot sapagkat siya na ang nakikita sa iyo. Kapangyarihan, kalakasan, buhay, katagumpayan ng Panginoon ibibigay sa iyo. Ano man ang gawin mo, mananagumpay ka at hindi ka na mapapagod. And then, by faith, the Lord would appropriate the life of His risen Lord for body, mind, soul, and spirit. This is what it means to wait upon the Lord. This is what it means to wait upon the Lord. Hallelujah. Pagkatapos niyan, kayong lahat ng mga anak ng Diyos, noon, nananalig kayo sa sarili niyong kalakasan.
isip sisiw kayo. Ngayong inilipat na ng Diyos ang kanyang kalakasan sa inyo, isip, agila na kayo. Hallelujah! Everybody says, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus Christ na nagbibigay kalakasan sa akin. Hallelujah. Those who wait for the Lord, those who expect, look for hope in Him, shall change and renew their strength and power. They shall lift their wings and mount up, close to God as eagles, mount up to the Son of righteousness, and they shall run and not be weary. They shall walk and not faint or get tired. Hindi sila mga papakot. Anak ng Diyos na nasa harap ng iyong television ngayon, ang kalakasang ito ay ililipat ng Diyos sa buhay mo. Nang hihina ka, nanlulupaypay ka, nabubuwal ka, nanlalata ka, natitisod ka, na parang wala ka ng pag-asa sa buhay mo nang dahil sa mga problema, karamdaman, utang sa buhay, at kung ano pa mang mga mabibigat na problemang tila wala nang humpay sa buhay mo, ililipat ng Diyos ang kalakasang yan. Maghintay ka sa Kanya. Manalangin ka. Surrender mo ang buhay mo. Surrender mo at sabihin mo, Lord, I surrender my life. With my own self, I can do nothing. Without you, I can do nothing. He was the one who said that in John 15. Jesus said, without me, you can do nothing. We have no strength of our own. We are limited in power. We are limited in strength. We are limited in ability. And when we reach the end of our ropes, doing our own thing, then we are a failure. Then we have no more strength. That is when we come to God and say, I cannot do it without you. I need you. I surrender my life to you. My life is fully dependent on you. I have now realized that my strength is my weakness. My weakness is my strength. I will no longer rely upon my own strength, because relying on it is like relying on my weaknesses. I now need you. Let you be my strength. Let you be, Lord, my life. Let you be my victory. Lipat ng Diyos sa iyo sa mga sandaling ito. Tumayo tayong lahat. Sa pangalan ni Kristo Jesus, anak ng Diyos, nasa harap ng iyong screen, tanggapin mo ang paglipat ng kapangyarihang yan. Sisiw ka ngayon, hindi makalipad. Sira ang mga bagwis ng iyong pakpak. Mga pakpak mo, mga bagwis sira. Lumulundag-lundag ka na lang from one problem to the other. Wala kang magawa. Ginawa mo lang lahat. Ngunit wala pa rin. It's now time to surrender your life. Panginoon, surrender na po ako. Ngunit gusto kong kayo ang aking maging kalakasan. Ilipat mo sa akin ang iyong kalakasan. Hawakan mo ang TV mo at sabihin mo yan. Ilipat mo sa akin ang iyong kalakasan. Hindi ko na gagawin ang anumang bagay, lalong-lalo na may kaugnayan sa iyo, sa sarili kong kalakasan. Ako po'y walang magagawa kung wala ka. Kaya't ako'y manunumbalik loob sa iyo. At ako ay mananalig sa iyo ng buong buhay. Mula ngayon, ikaw ang aking magiging kalakasan. Tagumpay, kagalakan, ang kabiguan ay lilipas sa aking buhay. Lalakas ako mula ngayon. At ang kalakasan ay mula sa inyo. Tanggapin mo yan, anak ng Diyos. Physical strength, God is going to heal your diseases. Spiritual strength, God is going to give it to you right now. Salvation and the light of it. Moral strength, mental strength, psychological strength.
ita-transfer at ililipat ng Diyos. Mapapansin mo pagkatapos ng programang ito, malakas ka na. At wala nang aagaw pa, magnanakaw sa kalakasan niya. In Jesus' name. Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As far as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.